A blessed, blessed Monday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa atin. Medyo makulimlim po sa mga oras na ito dito sa aming lugar sa Binyan, Laguna. At gayon pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos na patuloy tayong gumaganap nitong ating gawain sa Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. At sa ating tatalakayin sa umagang ito, no? Tayo ay mag-uumpisa ng bagong week. Ito ang ating second week ng ating inumpisahang topic ng July na may pamagat na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Ayan. A blessed morning sa aking asawa, si Larry. Ayan. At meron pa tayong kasama, hindi ko lang siya nakikita. Ayan. A blessed morning po sa inyong lahat. At tulad ng dati, bago tayo magpatuloy sa ating gawain, tayo po muna yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po ulit sa oras na ito, sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay muli sa iyong banal na salita. Patuloy mo po kami samahan, Ama, sa gawain na ito. Pagpalain mo po ang gawain na ito, ang lahat ng mga nakakasama namin online, ng mga nanonood ng replay ng live na ito. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya, patuloy na maging matibay, at patuloy na maging mabuting halimbawa sa lahat ng taong nakapaligid sa amin. Hinihiling ko rin, Panginoon, ang iyong paggabay sa iyong lingkod. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi kong yung banal na salita ng tama at may karunungan. Hinihiling ko rin, Panginoon, ang yung pagpalang haplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga suliranin, Panginoon. Hinihiling namin na ikaw po ang humaplos sa iyong mga anak upang sila ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan, at ikaw po, Panginoon, ang may kakayahan upang lubusang gumaling ang mga mahal namin sa buhay. Patuloy din namin hinihiling, Panginoon, ang iyong paghaplos sa mga damdamin at puso, Panginoon, na nalulumbay, at mga anak mo na dumaraan sa mga suliranin sa mga oras na ito. Tulungan mo po, Panginoon, na mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na ito na kanilang kinahaharap, Panginoon. At tulungan mo na ang bawat isa sa amin ay patuloy na magkaroon ng pagkakataon lagi na ikaw ay mapaglingkuran, na kami ay makapakinig ng iyong mga salita, matuto rito, Panginoon, at patuloy na maging liwanag sa ang dako man kami pumaroon. Patuloy din namin hinihiling ang pag-iingat sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Sila man ay nasa trabaho, paaralan, o anuman ang kanilang ginagawa, Panginoon. Pagpalain mo po sila, ingatan at tulungan na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sa ganitong gawain. At Ama, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed, blessed morning po ulit, no, sa ating lahat. Good morning kay Auntie Paz at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. So kanina makulimlim, ngayon nag-umpisa ng umulan dito sa amin. So kaya medyo parang madilim dito sa kwarto, kahit bukas naman yung mga bintana. So, gayon pa man, tayo ay magpapatuloy dito sa ating nasimulang topic ng July, which is Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. At tayo ay nasa week 2 na. So, dito sa ating week 2, no, dahil tapos na natin, no, yung ating week 1 na kung saan tinalakay natin yung the heart of influence. Ngayon naman ay dadalhin natin ang ating virtue sa loob ng ating tahanan. So nung nakaraan, no, it's about influence sa kapaligiran natin, no, sa mga
mga nakakasalamuhan natin sa labas ng tahanan. Ngayon naman ay sa loob ng tahanan. So magkaroon muna tayo ng konting introduction dito sa ating second week, no? Kung saan ang pamagat ng ating week 2 is the grace in the home. Ayan. At ang theme, no, is managing our words, our reactions, and our emotional landscape within the sanctuary of our family. Ayan. So, yan ang magiging topic natin. So, again, welcome to week 2, Grace in the Home. Nitong nakaraang linggo, binigyan din natin ang ating influence or ang ating influensya ay nagsisimula sa loob ng ating puso o ng ating damdamin. So, ngayong linggo, dadalhin natin, no, yung ating quiet power sa pinaka-importante at madalas na pinaka-mahirap na lugar, ang ating tahanan. Bakit ko ito nasabing pinaka-mahirap na lugar, no? Ang tahanan, ang tahanan ang ating unang ministry. Dito sinusubok yung ating pasensya. Dito nasusukat ang ating character at dito rin pinakakailangan yung grace o yung habag. So, minsan, mas madaling maging mabait at mahinahon sa ibang tao sa labas, no? Pero sa loob ng ating tahanan, sa ating sariling bahay, no? Kasama yung ating mga mahal sa buhay, mga anak, no? Asawa, magulang, o mga kapatid, doon lumalabas yung ating pagkatao sa gitna ng mga pagod at saka pressure, no? Minsan kasi pagka nasa labas ka, nagpipigil ka pa, no? Pero pagdating mo sa loob ng bahay, parang ang dali mong i-pour yung o ibuhos yung damdamin mo, no, sa mga kapatid, sa mga mahal mo sa buhay, no? So sa linggong ito, susubukan natin sagutin ang mga tanong na paano ba magiging virtue in action sa loob ng 4 na sulok ng aming tahanan. Ayan. So ang layunin natin dito sa ating week 2 ay simple lang, to become a sanctuary of peace through the power of God's grace. Kaya sa linggong ito, no, itong buong week na to, matututunan natin na ang pagiging godly woman or godly person, no, sa loob ng bahay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagdadala ng biyaya ng ating Panginoong Diyos sa bawat sagutan or usapan, sa bawat pagkukulang at sa bawat araw-araw na ating ginagawa. So ihanda natin yung ating mga puso dahil ang pinakamagandang impluwensya ay nagsisimula sa kung paano tayo nagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Ayan. So, handa na ba kayo? So, welcome sa ating Day 8. Ito yung unang araw ng linggo na ito, no, ng topic, no, para sa linggong ito. At mag-recap tayo ulit, no? So, last week, yung ating week 1 na the heart of influence. So pinag-usapan natin kung paano maging matatag sa ating puso sa pamamagitan ng pagiging tapat, mapagpakumbaba, maamo at disiplinado. Natutunan natin na ang tunay na impluwensya ay hindi galing sa ingay kundi sa paglilingkod, at ang ating puso, yan ang pundasyon ng lahat ng ating mga gagawin o ginagawa natin para sa ating Panginoong Diyos. At so muli, dito sa ating Day 8 na may pamagat na ang tahanan bilang altar ng kapayapaan. Yan, napakagandang title. At bago tayo mag-dive in dyan sa ating Day 8, basahin muna natin yung ating Bible verse na pagbabatayan sa umagang ito na matatagpuan natin sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 1. Ayan, at ito po ang sinasabi sa ating King James Tagalog Version. Ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit ibinabagsak ng mangmang ang kanyang sarili ng kaniyang sariling mga kamay. Yan. At ang ikalawang Bible verse naman na ating
babasahin, no? Or pagbabatayin sa umagang ito ay matatagpuan naman sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Amen. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ngayong simula ng ating week 2, dito sa ating Grace in the Home, pag-uusapan natin ang ating tahanan. Sabi nga, no, yung binasa natin kanina sa Kawikaan 14, versikulo 1, no, sabi doon na ang matalinong babae o matalinong tao ay nagtatayo ng kanyang bahay. No? Ang pagtatayo na ito ay hindi lang ito yung physical. Ito ay pagtatayo ng spiritual na atmosphere sa loob ng ating tahanan. So bilang mga virtue in action influencers, ang ating tahanan ang unang lugar kung saan tayo dapat magpakita, no, ng ating quiet power, no, na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ang isang tahanan na pinaghaharian ng kapayapaan ay nagsisimula sa isang puso na pinaghaharian ng habag o ng grace. Kapag magulo, no, yung mga kapaligiran natin, no, ang ating quiet power ay ang pagdadala, no, ng kalmado, pagiging mapapanalanginin at mahinahong salita. Yun ang quiet power na kailangan bit-bit natin. So ang ating bahay o ang ating tahanan ay hindi lang tirahan. Dapat ito'y maging altar kung saan nararamdaman ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Yan. At meron tayong inspiring Bible character, no? Para dito sa ating topic. Isipin natin, no, si Elizabeth, ang ina ni Juan Bautista, no, ni John the Baptist. Ayan. At ito ay mababasa natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 1, versikulo 41 hanggang 45. Luke chapter 1, verse 41 to 45. Diyan natin mababasa itong si Elizabeth, kung saan kilala siya sa kanyang pagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Nang bumisita yung kanyang pinsan, no, si Maria. Si Maria ang ina ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nagkatawang tao, no? So, nung bumisita si Maria sa kanya, ang atmosphere ng kanyang tahanan ay puno ng kagalakan at pagpapatibay or encouragement, no? So, imbis na inggit o pagrereklamo ang tahanan ni Elizabeth, ito ay lugar kung saan pinaparangalan ang plano ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang quiet faithfulness sa kanyang tahanan ay nakapagbigay ng kumpiyansa kay Maria na magpatuloy sa kanyang tatahaking landas. Amen. No? So, nakakapagbigay ng encouragement. No? Pinuntahan siya ni Maria. Sigurado nung pumunta si Maria sa kanya, maaring yung pagbisitang yon, no, ay paghingi din niya, no, ng encouragement mula sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ayan. So napakagandang example, no, na sana taglayin din natin, no, ng mga Kristiyano. Ayan. Okay, at ang ating in-action challenge sa umagang ito o sa araw na ito ay ang maging atmosphere changer, no? So kailangan nating maging atmosphere changer sa ating mga tahanan. So kung tayo ay galing sa trabaho at uwi sa ating tahanan, o tayo ay mismong nasa tahanan na natin, no, paggising natin, mag-decide na tayo na maging taga pagdala ng kapayapaan. Kung may nakikita tayong magulo o may tension, no, sa ating pamilya, huwag tayong sumabay sa gulo. Mag-pray tayo,
Maghanap tayo ng quiet area sa ating tahanan at magsalita tayo ng salitang nagpapatibay or encouraging words, no? Sa halip na puro reklamo, no? So subukan nating gawin na ang ating tahanan ay isang altar, no? Sa bawat isa sa atin, o sa araw-araw. Ayan. So, napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin. Sumuli ngayong araw na ito, no, sa ating pagtatalakay nitong day 8 natin, ang pagtatayo ng bahay ay isang desisyon araw-araw. Hindi ito nakadepende sa kung gaano kalaki yung bahay natin, no, kundi kung gaano kalaki ang habag o ang grace na binabahagi natin, no, sa loob ng ating tahanan. Ang ating quiet power, no, ay ang kakayahang maging anchor o malalim na pundasyon. Yan, maging anchor ng kapayapaan para sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Amen. Napakagandang tinalakay natin sa araw na ito, sa umagang ito. At bago tayo magtapos, no, dito sa ating day 8, no, na ating topic, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Mapagpala naming Diyos, Ama naming Diyos na mahabagin, may-ari ng aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga lessons, mga aral na natutunan namin sa umagang ito. Maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan, Panginoon, na kami bilang mga anak mo, na nawa, Panginoon, kami ay pagmulan ng kapayapaan at hindi kaguluhan sa aming mga tahanan. Tulungan mo, Panginoon, na lagi kaming magkaroon ng kakayahang magbigay ng encouragement at itulungan mong ibuka namin ang aming bibig ng may kapayapaan at pagpapala, Panginoon, sa mga nakakasalamuhan namin, nakakausap namin, lalo't higit mga kasama namin sa aming tahanan. Tulungan mo, Panginoon, na ito ay magawa naming sanctuary, altar, Panginoon, na kung saan ang iyong banal na pangalan ay laging mapapurihan. At Ama, lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. A blessed morning po sa ating lahat. Good morning kay Ading Shirley at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. At kung meron man akong hindi nabate, no, a blessed morning sa inyo. Hindi ko man nakita rito. Pero later, makikita ko rin yan. And so, see you again tomorrow sa pagpapatuloy nitong ating second week nitong ating Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. And again, to God be all the glory. Take care and God bless.